nais-ising mamatay. Huwag niyong maging expression yung gusto ko nang mamatay. Masama yun. Masama yun. Pwede pa siguro maging expression sometimes, ready na akong mamatay. Pero yung you invite death, you wish death, you pray for death, I don't think it's wrong. I don't think it's good. Because for as long as we are living, God wants us to do something. Minsan po, nakapagmisa ako sa isang patay. Matanda na yung patay, isang ama, isang mister. At napag-alaman ko, yung may bahay niya, matanda na rin at nakaratay na, nasa ospital. At during that time na minimisahan ko po yung patay, ang sabi ng mga anak, Father, hindi pa po talaga alam ni nanay. Mahina, matanda na po si nanay. Pag nalaman niyang wala na sa tatay, wala siyang bigay. And I won't forget yung speech ng anak na panganay. Kasi sa huli, ay sabi niya, Lord, huwag niyo po muna kukunin si nanay. Please, Lord, kailangan pa namin si nanay. Kapatid, see, kahit na nakaratay na, kahit alagay na, kahit wala nang maibibigay, materially sa pamilya, listen, sapagkat hindi po pwedeng mangyari sa atin. Kapatid, huwag po hangarin ng hangarin. Gusto mo nang mamatay. Sapagkat kapag yan ay nakatakda na, darating naman yan. Hindi ayon sa kayong kagustuhan, hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya wag mo siyang pangunahan. Besides, lumalaban pa sila. Ikaw sumusuko ka na. Gusto ka pa nilang mabuhay? Gusto mo nang mamatay? Ano ba naman? Kung pwedeng, for the sake of argument, wala ka nang maramdamang pagkalinga sa pamilya, okay? Pero ang buhay ba ay ganun lang? Ang buhay ba, nabubuhay ka para sa mga taong nagmamahal sa'yo? Hindi ka pa po pwedeng mabuhay para sa mga taong po pwede mo pang mahalin at paglingkuran mo? Kapatid, kahit ang isang nakaratay po pwede pa yang magkasal para sa kanyang mga minamahal. Kapatid, ang isang nakaratay na po pwede pa rin makagawa ng kabutihan sapagkat ang kabutihan ay hindi lang naman yung gumagawa ka ng mabuti sa iba. Tandaan natin na ang kabutihan ay yung inaalaw mo rin yung iba na gumawa ng mabuti sa'yo. Sa pamamagitan mo na paglilingkuran nila